Medyo kinabagan ata ako doon sa banat ko kay Busita. Eto mga kababayan, mga ka-GP Natics, Congresswoman Jinky Luistro, inupakan po ang malambot na sagot ni Escudero. Bakit inupakan? Eto po kasi ang sinasabi niya mga ka-GP Natics eh. Alam nyo, hindi po January 2 magsisimula ang trial or impeachment trial ni Sara. Pagbalik po nila, hindi po yon. Ang sabi niya mga kababayan, mga July pa. Ina talaga. Ano to? Siguradong 20th Congress. Eh sabi naman ni Congresswoman Luistro, mga kababayan, takot ka ba kay Sara? Hindi, ako lang pala nagsabi nun. Ha? Nanganganib yung pagiging Senate President mo, Escudero, kung wala kang balls. Unang-una, bakit ka natatakot, Escudero, na magpa special session o kaya ay simula ng maaga yung impeachment trial ni Sara? Eh, hindi ka naman re-electionist. Bakit takot na takot ka? Pangalawa, not unless kung alam mo na walang sapat na bilang. Medyo naguguluhan kami dito eh. Pero ngayon, mga kababayan, ito po yung sinasabi ni Congresswoman Jinky Luistro. Paparinig ko sa inyo. Ma'am, si Senate President Cheese Escudero Ay, Tita Josephine. Already said he is not inclined to call for a special session just to convene the Senate Impeachment Court. Also, can you also react to his statement na hindi sila dapat madaliin kasi the House took more than 2 months to prepare the impeachment complaint? Tarawin nyo mga ka-GP Natics ha. Sabi niya, hindi daw sila pwedeng madaliin. At ang sinasabi niya, this is not a special case. Itong bagay na ito, hindi to espesyal. Ito ay normal na nangyayari sa isang impeachable official. Hindi nyo kami dapat madaliin. Teka lang, Senador Escudero, di ba sumasahod kayo dyan sa Senado? Ilang buwan ang bakasyon ninyo? February? March? April? May? June na kayo makakabalik. June 2. 5 buwan po yan, sir. Diba? 5 buwan po. Tama ba ako? February, March, April, May. 4 lang, GP. Okay, 4. Sumasahod kayo, pinapasahod kayo ng taong bayan, ang aatupagin ninyo, lalong-lalo na yung mga political na re-electionist ay yung kanilang pamumulitika. Hindi ba kayo nahihiya sa balat ninyo na kayo ay pinasasahuran ng taong bayan pero apakatamad din yung magtrabaho? Diba? Sige nga, Ronel Rehas, kaya mo ba? Baka hanggang ganyan ka lang. O, bigay ko sa iyo address ko kung masampal mo ako. Sige nga. Makapaglapit mo pa lang. Gilbert Gustillo, kayo dito mang Ronel Rehas. Kung hindi mo kaya yung sinasabi ko, lumipat ka ng ibang channel, punta ka doon sa mga siraulo. Nagaya nyo na mahilig manampal. 'Di ba? Doon kila Baste. O doon sa mga DDS, doon ka na lang manood. Ha? Ano, Gilbert Agustilo? Matalino si Busita? Sige. Sabi mo yan eh. Ako nga eh, gusto nga akong sampalin Mami Pierre eh. Ano yan, Malabaste? Sydney Zornoza watching from CDO. Ito, tuloy na natin. I wish that the Senate will change its mind, no? Kasi just like us in the House of Representatives, this is a constitutional duty, no? And the fact that impeachment trial is so significant, and the fact that the Constitution is silent about whether to convene or not during recess, I believe that there is no reason to stop
there is no reason to delay. Tama. So we are looking forward that the James, Senate will ito. soon convene and we can push through with the impeachment trial. Ma'am, hindi nyo naman po ba minamadali yung Senate? Kasi nga sabi ni SP Escudero, parang in gist, wag silang madaliin. It's not a matter of minamadali or what, no? Ang amin kasing appreciation dito ay this is a constitutional duty that we need really to address. So whether may election or wala, it is my humble submission that we need to proceed right away. Oh, ma'am. Ma'am, thank you so much po. Thank yung you. iba po may questions. Yes. Hi, good morning. Kong. Good morning. Oh, hold on a second mga kababayan. I-greet ko lang po yung ano natin ngayon, special special mention no. I-greet ko lang po mga kababayan si sino ba to? Hindi mo alam, GP. Teka lang, ang labo Sabi niya, si ano po, yung taga-Japan na si R. Etilin Channel. Ito, si R. Etilin Channel po, mga kababayan, paki-greet daw yung kanyang, sabi niya ganun, pakibati po. Ay, si Mama R. Etilin Channel, shoutout po sa iyo. Happy birthday po mga kababayan. Magandang araw po sa iyo at mabuhay ka po hanggat gusto mo ha. Mama R. Etilin Channel. Ayan. Yes, Vivian Gulia from ABS-CBN. Opo. Kong, tatanong ko lang, meron po, you're of the opinion na constitutional duty at dapat isagawa na po itong impeachment trial as soon as possible. May plano po ba kayo to bring this matter before the Supreme Court? None yet, no? Because we have yet to meet again this week. I mean, the prosecution team. And considering that the Ikaw ba yun, Ma'am Etilin Solis? R. Etilin Channel? Si Ma'am Etilin Solis pala yun? Hindi ka totoo, ikaw yun? Yung taga-Japan? Kasi iba yung gamit mo R. Etilin Channel ata yung nakita ko. Oy, advance happy birthday Ma'am Etilin Solis bukas pa daw. Ba't nagtataka ako, sabi ko R. Etilin Channel. Ikaw pala yun, Ma'am Etilin Solis. Prosecution team is a collegial body as well. I submit to the wisdom of the entire prosecution team, no? Definitely, I will be raising that sa ating mga kasamang prosecutors to check or to look into the possible options kung paano makaka-proceed ang impeachment trial. But we will see after our next meeting kung anong magiging position ng prosecution team. I see. But will it be accurate to say that you are looking into bringing the matter before the Supreme Court if the Senate does not act on it until when? Subject to the condition that all of us in the prosecution team, including the majority of the members of the House, will be inclined to do or resort to that option. No? Let us always remember that the prosecution team here is not representing our personal interest. As a matter of fact, we're here to represent the position of the Senate, to be particular, the 215 signatories in the impeachment complaint. No? Kaya we need to look into the wisdom, position, and possible options which we might be hearing from the other members of the House of Representatives, to be particular, the 215, although I heard that the same is already growing in number, no? Ilan na nga ba ngayon yung sumusuporta sa impeachment complaint? Parang nasa 240 based on the last press release. But kasi last Friday may interview with the speaker and he said na parang there's no parang they will leave it, or the House will leave it to the discretion of the Senate. Yes, pero yun namang nasabi natin is because of our
appreciation that pag constitutional duty yan, you need to act right away, no? But nonetheless, considering na collegial body tayo, so we will be waiting kung anong position ng majority ng House. From me, last na lang, ma'am. Paano po, di ba nag-meeting na po kayo? Very annoying mga ka-GP Natics na I don't know kung ano talaga yung position, di ba? Dapat kasi ito pinag-uusapan. Hindi pwedeng manatiling manahimik at mag-antay tayo ng matapos yung break nila, tapos after break, alam naman natin yung pagitan is very ano lang eh. 'Di ba? Sobrang liit ng pagitan. June 2, June 30 wala na yung 19th Congress. So technically, Ma'am Arlene, magkakaroon yan ng talagang impeachment trial by July. Super tagal na po noon, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Bakit ayaw nilang unahin ito? Since may option naman na gumawa, ang Pangulo natin ay manawagan ng special session. Not directly to assess or to communicate with, mga kababayan, with the impeachment trial. Dahil sabi nga dito, ang impeachment trial daw is not part of the legislative process. Kumbaga, ito daw ay special, mga kababayan. Kumbaga, kaya kailangan si Pangulong Bongbong Marcos para mangyari ito na at pag-usapan ito dahil kailangan may ongoing yung ginagawa po or may pinag-uusapan dyan sa Senado para ito i-tackle. Now, because they are in break, they are in a recess, ang kailangan gawin ng ating Pangulo ay siguro leeway, mga kababayan, paraan. Yung mga pending ng batas na kailangan niyang tapusin, dapat ipatapos niya magkaroon ng special session para matapos yung mga yon. And since merong mga tinatapos, isingit na nila yung usapan dito sa impeachment trial para lang sana masimulan natin, marinig natin, 'di ba? Kasi nakakaano yan, mga ka-GP Natics ko, kaabang-abang eh. Parang teleserye, 'di ba? Oh. Ako naman, naniniwala din naman na sabi ko nga sa inyo, 20th Congress talaga ito mangyayari. Ano ba talaga ang inaantay nila? Are we, mga kababayan, tawag dito, tayo ba ay nag-aantay or tayo ba ay may inaasahan na ginagawa nila ng paraan or nakakasigurado sila? Or are they just waiting for the right timing para ito ay simulan? 'Di ba? Kasi kung 20th Congress, kayo ba ay talagang naniniwala? Kayo ba talaga ay umaasa na pagdating ng 20th Congress, lahat ng mananalo ay kaalyado ninyo to impeach Sara Duterte? Kasi para sa akin, nananatili pa rin yung side ko or stand ko na mas may tawag dito, mas napipress natin or mas may pangangailangan yung mga senador ngayon. Bakit ko nasabi? Kailangan nila ng boto ng tao. Kailangan din nila, mga kababayan, ng tulong na makinarya ng ating presidente. Kasi pag ikaw ay incumbent, malaki talaga ang hatak mo sa tao. So therefore, kung kailangan ng mga senador na manalo, kakapit at kakapit sila sa patalim, 'di ba? So, mapipressure mo sila na pagdating sa bilang ng mga senador, pwedeng makuha mo yung mga boto ng mga to. Pero pag sa 20th Congress, nakakasiguro ako na hindi ka sigurado kung sinong pwedeng manalo. Kasi gagawin naman talaga ang lahat ng mga Duterte para manalo yung mga kampon nila para iligtas itong si Sara Duterte. Ano po yung hatian ng articles of impeachment? Sino po ang mag-handle ng first, second to seventh article? Definitely wala pang specific na assignment as to which article will go to the respective prosecutors. But yes, I confirm we will be dividing the articles of impeachment among us so we can focus dun sa ground na na-raise. I mean, every prosecutor
can focus to the grounds which are being raised in the articles of impeachment. Perhaps on our next meeting, and that is possibly this week, we will be able to come up with our respective assignments already. Pahabol lang doon, ma'am. Kayo po, ano po ang gusto niyong i-handle na article? I am more confident about the second article of impeachment. That is the confidential fund of the OVP and the DepEd. Hey, ma'am. Hi, ma'am. Mel lang po. Sorry, other topic lang po. Baka So, si Kong Luistro, mas ano daw siya, mga kababayan, mas confidential daw siya doon sa usapin ng second article of impeachment. Yung confidential funds nga ni Sara. Bakit kanyo? Kasi ngayon, kasama na din dyan, hindi ko alam kung paano nila ipapasok yan Kasi, confidential funds, nakita natin mali-mali yung mga acknowledgement, receipt. Diba? Mayroong mga disallowable, ang tawag dito? Mayroong mga irregularities. Diba? May notice of disallowance. Now, papasok din ata dito yung kanyang yaman, yung asset niya. 'Di ba? Kaya nga pabubuksan po 'yon ng mga prosecutor kasi yung SALN niya nakatago, ayaw yan payagan, 'di ba? Para mabuksan. Ngayon, mawi-waive na 'yon, yung pagharang ng mga Duterte nila Sara doon sa kanyang bank account. Yung bank secrecy law, mawi-waive na 'yon. So pwede nang mahagilap. So, mas delikado si Sara Duterte sa bagay na yon. Kaya si Congresswoman Luistro ay mas tiwala po na may mapapatunayan talaga sila doon. Kasi, inilatag na yon di ba? Nilay down na lahat yan ni... nakita natin yung problema niya sa confidential funds, pati yung pera naman na sinasabi nila na marami silang natatanggap kaya nga biglang lumaki yung pera nila. At ang sinasabi ng mga mambabatas ay ganere, na kahit pag samasamahin natin lahat ng kita ng kanilang negosyo, kung may negosyo man, ay hindi ka makaka-acquire na ganong kabilis, kalaking pera. Yan ang sinasabi ng mga kongresista natin. lang, ma'am, Kong Luistro, may masabi rin po kayo kasi kanina lamang or actually ongoing ngayon, sina Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez po and other personalities ay pumunta sa Office of the Ombudsman para mag-file ng graft and corrupt practices case laban kay House Speaker Martin Romualdez. Ano pong masasabi nyo rito? Bilang bahagi ng at personal nyo rin nakakasama si Speaker Romualdez and ito pa rin kasi yung nag-ugat po sa budget. Baka you have comment lang po about this. Well, what I can say about Speaker, ang iniisip niya is yung ikagagaling ng sambayan ng Pilipino, no? So, yun naman talaga ang dapat. Pero malayo na yung topic na yan kasi ang gusto ko lang talaga nakapokus doon sa usapin ng masyadong malalambot yung mga tao dyan sa Senado. Particularly yung mga namumuno ngayon. Sabi ko nga, mga ka-GPnatics, itong si Escudero, dapat as Senate President, magkaroon siya ng initiative on what to do. Diba? O dapat na ba itong simulan? Dapat mag-gather siya ng magkaroon sila ng meeting, 'di ba? Pagbotohan nila kung ano ba talaga ang dapat pang simulan o dapat ba itong itenga. 'Di ba? Kasi ang pangulo natin, pwede siyang magmandato pwede siyang magmando na magkaroon talaga ng special session. Sayang naman ang pasahod ng taong bayan sa inyo. Tapos ang uunahin nyo lang yung mga bagay na para sa inyo, pansarili nyong interest, like yung botohan nga ngayon. Diba? Siyempre, mangangampanya kayo. Alam naman natin. Pero mga ka-GPnatics, nakakainis na laging magiging leeway, laging magiging paraan para hindi magtrabaho. Tayo nga maliliit Diba? Kahit may sakit tayo, kailangan natin pumasok sa trabaho para sumahod. Etong mga ito, 4 months break, sumasahod ng daang libo, tapos ang gagawin lang nila, mga ngampanya. Diba? Parang napaka-unfair. Sabi nga ni Busita, diba mga kababayan, parang ang dating sa akin, i-apply ko lang yung sinabi ni Busita, wala tayo daw mapapala. Anak ng tinapa, paano walang mapapala?
Ha? Anong klaseng utak yan, Sir Soreta, di ba? Sir Joel Q. Anyway, mga kababayan, sana magbago nga ang isip ng mga senador natin at maumpisahan na itong impeachment trial. At ito naman ay talagang mandato nila. That is their constitutional mandate. Di ba? Sabi ni Ma'am Ilocanang kana, baka may bakasyon si Cheese at Heart out of the country. Nako naman, ano yan, pulot gata. Trabaho muna bago ang ano. Mahirap naman kasi na ano daw, tamba vloggers? Meron ba lang ganon, tamba vloggers? Hindi ko nga kinukontent yan eh, tamba vloggers. Pulot gata. Ito naman pag-usapan natin mga kababayan. Pag-usapan natin itong si Boy